Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Matchpoint Season 3. Welcome to DZRH TV, Matchpoint Season 3. I am Millie Borja, your host, at sa ating episode ngayong araw, makakasama natin ang naging laman ng balita kamakailan, ang WBC Winnie Flyweight Champion, si Melvin Jerusalem. Hi Sir Melvin! Welcome to DZRH TV Matchpoint. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin na makapanayam ka. Hello mga magandang hapon ma'am. Maraming salamat po sa pag-imita po sa akin dito sa programa po ninyo. Sir Melvin, kumusta ka? Unang-una sa lahat, gusto kitang i-congratulate sa pagkapanalo mo sa WBC Mini Flyweight title. Kumusta ba yung pakiramdam na ito, World Champion ka na ulit? Yun nga. At ang pinakamaganda pa nun ay pa yung unang naging world champion na year. Kaya masaya po. You won against your Japanese rival, Yudai Shigeoka, sa sarili niyang bansa. Can you tell us kung ano nangyari sa match na yun? Pwede mo bang ikwento sa amin? Yung match na yun, ma'am, ito talaga ng kasi yung tinalo ko dati yung WBO na champion. Kasama din niya. Kaya gusto niyang gumanti na labanan talaga ako para magantihan niya yung kaibigan niya na natalo ko. Kaya yun, dalawang beses na akong lumaban na sa Japan at binigay sa akin yung titulo. Sobrang saya po. Itong match pala na to, revenge match pala siya. Ano pakiramdam mo nung hindi ka nagantihan pala? Napataob mo rin silang dalawa. Kaya ma'am, hindi ko inasahan na ganun yung mangyayari. Ginawa namin, nag-coach yung best namin sa training. Ginawa namin lahat para maging champion tayo, ma'am. Pero anong tumatakbo sa isip mo nung laban niyo ni Yudai, lalo na napatumba mo siya ng 2 beses? Paano mo napapanatili yung focus tsaka yung composure mo sa buong match? Yung time na, ma'am, natumba ko siya 2 beses, hindi ko talaga inasahan na ganun yung mangyayari. Pero yung game plan talaga namin ni Coach, dapat aabot talaga tayo ng round. Every round. Kaya yun yung stamina ko, yung punto ko, at dapat aabot ako ng gold rounds na panalo. Sir, yung mga panalo mong to, mahirap i-put into words kung gaano kahalaga at kung gaano kabigat. Dahil yung title mo last year, yun yung pinakaunang title na nakuha ng Pilipinas sa boxing noong 2023. At yung title mo ngayong taon, ito yung tumapos sa world title drought naman ng Pilipinas. Kumusta? Anong nararamdaman mo? Po ma'am, sobrang saya po ma'am kasi ako naman yung nagsimula para makabangon ulit yung Pilipinas. Yung lahat ng mga malaban sa ibang bansa na tatalo, nagantihan ko sila. Nakatalo tayo ng ibang lahi. At noong una, 2023, ako yung unang naging world champion. At ngayon sa 2024, ako naman ulit na maging world champion ulit. At ako na naman ang nakauna. Sobrang laki ng karangalan ma'am para sa akin ma'am kasi isa din nagbibigay tayo ng karangalan sa bansa na maging makuha ng titulo ulit sa Pilipinas. Anong nararamdaman mo? Bukod sa saya, syempre alam kong masaya, nape-pressure ka ba? Ma'am? Nakakaramdam ka ba ng pressure? Di ma'am, nung time na yun ma'am, ng street na yung pagkatalo ng kasamahan ko ng mga Pinoy, parang ako ma'am, ginawa ko isang motivation ma'am na gusto kong gumanti para makakuha ng belt at mauwi sa Pilipinas. Kaya yun, hindi naman pressure ma'am, maging mas natatag pa ako lalo kasi gusto kong makaganti para maging champion. Mayroon champion ulit yung Pilipinas.
Itong mga achievement mo, para po sa mga hindi nakakaalam, correct me if I'm wrong out of 25 matches, 22 ron na ipanalo ni Melvin at 3 lang yung talo niya. Sa ganitong estado mo, ano yung naitulong na ng boxing sa buhay mo? Sa ngayon, ma'am, iba na rin talaga sa dati kasi ngayon, kahit kunti, meron na makatulong na sa pamilya at sa sarili, kunting ipon, ganun, paayos ng bahay at bili ng lupa. Noon, ang daming ma'am, ang dami ring nagbago sa buhay ko. Kaya sobrang laking pasalamat ko sa mga taong tumutulong sa akin. Ano naman yung sinabi ng pamilya mo ngayong marami ka na palang napundar? Hindi naman gaano marami ma'am, pero yun, tinutulungan ko sila. Parang meron ako, meron din sila. At sa future ko, pag may asawa na, meron, hindi na magaano mahirapan. Kanina mabalikan ko lang yung sinasabi mo kasi parang paulit-ulit mo rin sinasabi yung word na paghihigante. Saan ba nanggagaling to? Kasi mula sa paghihigante dun sa naging kalaban mo last match mo nung March at ngayon naman higanti mo ka mo ang Pilipinas at nakuha mo ang world title. Ma'am, sa mga samahan natin na lumalaban sa ibang bansa, ma'am, especially sa Japan, na street yung pagkatalo. Parang 8 fights ata, tinalo yung mga Pilipino sama natin. Yun. Kaya hindi ko gusto na mag-aya ako sa kanila at gusto ko ipakita na babangon tayong mga Pilipino na kaya natin. So masasabi natin na itong panalo mo, hindi lang para sa Pilipinas, hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga kapwa mong boksingero. Yes, ma'am. Yes. That's beautiful. Mapunta naman tayo dun sa award mo. Recently, kinilala ka ng Philippine Sports Writer Association bilang top achiever last month. Kumusta? Ano nafe-feel mo na makatanggap ng ganitong klaseng recognition? Sobrang saya, ma'am, kasi first time sa buong buhay ko na makasama yung mga bigatin sa larangan ng boxing. Lalong-lalo na nakausap ko si Senator Manny Pacquiao. Nandun din si mga guests. Nasa history na din. Si Efren Batay Reyes nandun na din. At punta sa awarding. At lahat ng mga boxingero magagaling, mga world champion nandun. At na-meet sila first time. Nabanggit mo, na-meet mo si pambansang kamao Manny Pacquiao. Meron ba siyang mga tips? Meron ba siyang mensahe? Kumusta ba? Nakapag-usap ba kayo? Pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung pag-usapan nyo? Yun, ma'am. Gidulak niya ako sa nalapit kong laban. Tapos, yun lang. Sabi niya, magsikap lang talaga. Focus sa training. Binigyan niya ako ng ma'am, tips para sa pagiging isang boxer. No? Dapat disiplina. Ganun. Mapunta naman tayo sa training. Alam kong dahil nga naging maingay yung pangalan mo nitong mga nakaraan, marami ang curious. Paano bang naging training at preparasyon mo bago ka sumalang sa mga title-winning fights, gaya nitong nagdaang laban mo kontra kay Uday? Wala pa yung ma'am, championship fight, ma'am. Tune-up game muna ako. Pagkatapos ng tune-up game ko sa Jinsan, diretso na ako ng training kasi parang palagay ko na gaganti talaga yung mga Hapon sa akin. Kasi baka ma-choice nga ako sa WBC kasi rank number 6 ako sa WBC. Pinaghandaan ko talaga kahit hindi pa sigurado. Pinaghandaan ko yung laban na nangyari. Kaya yun. Sa lahat ng nakwento mo sa amin sa buong training mo, Tinig ng Panginoon yung ma'am, paghanda ko at tama dahil nakuha mo nga yung title, di ba? At yung paghihigante at talagang nagtagumpay. so, Pero mapunta pa rin tayo sa training mo. Sa lahat ba ng part na yon, ano sa tingin mo yung pinaka nag-contribute sa success mo sa loob ng ring? Ano yung pinaka-paborito mo sa lahat? yun talaga, ma'am. Kailangan 100% talaga na pag-akit ng ring. Wala ka nang ibang iniisip, kundi yung laban na, yung kalaban na talaga. Yun yung pinakamagandang ma'am, paglalaban naman.
Ito, bilang isang Pinoy boxer, ano naman yung nararamdaman mo na irepresenta ang bansa sa world stage? At hindi lang yun, umuwi ka pa bitbit ng world title. Sobrang saya, ma'am. Kasi dati nag-aaral ako tapos boxing, tapos pinapriority ko yung pagbaboxing ko. Kaya hindi ako nagkamali na ma'am. Hindi naman sa na tinigil ko yung pag-aaral dahil sa boxing. Yun lang nga, sobrang hirap ng buhay. Subukan ko maging isang boxingero, maging professional. At yun, pinagsikapan ko, ma'am. At laki ng ang sarap sa pakiramdam na isa kong parang ng isang bayani din na nakaano sa Pilipinas, hindi lang sa sarili ko. At nagbigay din ako ng karangalan sa ating bayan. Tama. Masaya po, ma'am. Tama, talagang proud na proud ang mga kababayan mo sa iyo, proud na proud kaming mga Pilipino. Kumbaga, isa ka na sa mga magiging inspirasyon ng mga batang boksingero. Pero matanong ko lang, ano bang motivation ng isang Melvin Jerusalem para magpatuloy na maging mahusay talaga sa boxing career? Yun lang, ma'am. Ulit lang sinasabi ng coach ko na discipline at training lang ng mabuti at huwag lumaki yung ulo. Be humble always lang at especially manalig sa Panginoon, ma'am, araw-araw. At yun naman ang nakikita natin. Dahil sa dinami-dami ng achievements mo sa boxing, talagang ito ka. Talagang humaharap ka pa rin sa mga Pilipino, nakikita namin kung gaano ka down to earth. Pero looking ahead, ano yung specific goals mo naman sa mundo ng boxing? Sa mundo ng boxing, ma'am, pangarap ko talaga maging world champion, ma'am. Ito na nga, dumating na. Pero bibigyan pa ako ng another chance na makasungkit ulit ng ibang belt. Pagsisikapan natin, ma'am, na kamit yung 4 belts. At yun, at darating yung time na hindi na mahirapan sa buhay, ma'am, para makatulong sa pamilya. Ayan, kaugnay niyang sinabi mo, gusto ko lang din itanong to. Meron ka bang gustong makalaban sa future? At ano ring title yung gusto mo pang makuha sa sunod na match? Ako, meron, ma'am. Gusto ko makarimat sa WBO, ma'am, champion. Tapos, yung plano din ng yung Kamida, yung sa Japan. Gusto ko din makalaban yung kapatid niya. Kahit yung 3 belt, ma'am, gusto ko kahit sino sa kanila, ma'am. Basta pakandaan lang natin palagi. Marami ka pa palang plano, marami ka pang gustong gawin. Yes, ma'am. Pero, confident ka naman na makukuha at makakalaban mo naman sila. Yun yung talagang ma'am, kasi champion ako ngayon. Malaking chance na makalaban ako sa kanila. At yun, baka biglang may mag-upper or unified. Kaya kailangan palagi tayo handa. Ayan, support lang kami sa'yo. Pero ito, labas naman tayo sa mundo ng boxing. Ano yung mga activity o hobbies na na-enjoy mo kapag hindi ka nagte-training o nag-unwind ka? Yun, ma'am. Punta sa ma'am, bundok, nature. Yun, ma'am, makarelax. Pag kasi, gusto ko yung mga, magandang tanawin. Para kung walang laban, walang training, punta ako sa bundok para makarelax. At ang ganda tignan na ang layong makikita mo lalo na sa bundok. Ay matatanaw ka, ma'am. Parang future lang din, ma'am. Parang pangarap lang din. Gusto kong abutin yun, pupuntahan yun. Kaya yun. Kaya, ma'am. Wow, hanggang sa pahinga, makabuluhan pa rin pala ang pagre-relax ni Melvin. Ito, maitanong ko lang rin, kung hindi ka ba boksingero, ano yung sa tingin mo yung career na tatahakin mo? Para po din maging ma'am, sundalo, ma'am. Dati, ma'am. Bakit? Yun. Bakit balak mo maging sundalo?
may sundalo din akong ano, ma'am, pinsan, ma'am. Kasi makatulong sa bayan din, ma'am. Related pa rin sa pagtulong sa bayan. Yes, ma'am. Grabe naman. Maraming salamat, Sir Melvin, sa pagsama mo sa amin at pagbabahagi ng iyong journey. Siyempre, gusto ulit kitang i-congratulate sa recent win mo at magpasalamat na rin for bringing home the world title. Pero bago tayo magpaalam, meron ka bang mensahe na gusto mong iwan sa ating viewers? Gusto mong magpasalamat? Gusto mo silang i-invite? Go! Thank you so much, ma'am. Unang-una sa lahat, salamat ako sa Panginoon. Dahil sa Kanya, narating ko yung pangarap ko. Kahit matagal, basta naghintayan, hinintay ko ng kahit kano pagkatagal at ngayon binigay. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, sa naniniwala sa akin. Simula noong una hanggang ngayon, nandito pa rin palagi sa akin. Sa lahat ng Pilipino, naniniwala sa akin, pagbutihan ko pa po sa sunod na laban. Sana supportan niyo po ako palagi. At maraming salamat din po sa inyo, ma'am, sa pag-imbita po dito, ma'am. Thank you po. Maraming salamat, Sir Melvin. Alam namin na kung ano man yung goal mo, kung ano man yung next match mo, talagang sure win yan. Talaga ang lahat kami na Pilipino at ay nakasuporta sa iyo. Thank you so much, ma'am. Thanks so much po. And that is it for our 7th episode. Maraming salamat kay Sir Melvin at sa pagsama sa atin sa pagbabahagi ng kanyang nakaka-inspire na karanasan. Again, I am your host, Mili Borja. At magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Matchpoint Season 3. Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3.